Yo, good day everyone. Welcome to another video dito sa Man Cannot Ride. At habang tayo ay babagtas ng 60 dito sa Skyway Stage 3, let's talk about the 4 primary skills, fundamental skills na kinakailangan nating ma-master so that we can be better, safer riders. Okay, lagay lang natin sa 6th gear. And let's chill. Tapos magkwentuhan tayo. So the 4 fundamental skills: throttle, brake or brakes kasi kasama ang likod, steering, and vision. Alright. Ngayon, kung naiintindihan mo na yon, maraming salamat. Pwede ka na mag-click ng other videos ng Man Cannot Ride. Now, if you want a very simple explanation, yung throttle tsaka yung brakes, napaka-simple lang yan. Ang keyword dyan is smooth inputs. Smooth throttle, smooth braking, smooth throttle opening, smooth throttle closing, smooth engaging of the brakes, smooth releasing of the brakes. Ayan, okay? And then para naman sa steering, dalawa rin yan, okay? Dalawa naman yan, dalawa. Number 1 is counter steering. Kailangan alam natin kung paano gawin ang counter steering deliberately, kung paano siya gagamitin na tayo na pala yung nasa 70 kph. Sorry. Kung paano mag counter steering ng talagang deliberately, dapat alam mo kung how it works. Okay? Alright. Diba? If you want to go right, push right. If you want to go left, push left. Yun. Basic principle ng counter steering. And the second one is yung doing slow speed maneuvers sa steering. We should know how to counterweight. Okay. Now, sa vision naman, okay, first thing is yung situational awareness. We are aware of our surroundings. And number 2, we are ahead of the bike. Hindi ako nag-iisip na nandito lang ako, etong sasakyan lang na to. Ang iniisip ko lahat yun, nandoon. Iniisip ko yung corner, iniisip ko yung lahat ng kasabayan ko, iniisip ko yung kahit yung lahat ng pwedeng mangyari. Yung nasa likod ko, side mirrors, tinitingnan ko. Situational awareness and being ahead of the bike. Okay? So yun naman yung simpleng explanation lang nung 4 skills na yon: throttle, brakes, steering, and vision. As binigyan ko lang ng kaunting paliwanag. So kung okay ka na doon, thank you so much for watching. Mag-click ka na ng ibang videos ng Man Cannot Ride. Okay. Para naman sa mga kamote, nakakamot-kamot ang ulo at hindi pa rin nagigets. Ano daw ang sinabi niya? It's too much for their brains to handle. Hindi, joke lang. Nagbibiro lang ako, ha. Okay, nagbibiro lang ako. So himay-himay natin habang hinihimay natin tong Skyway Stage 3. Yung katulad doon, nag-counter steer ako doon. Okay, so yung sa throttle at saka sa braking, throttle control and brake control, it depends really on smooth application or smooth inputs. Kasi ang motor, ang kalaban nito is yung pagiging unstable niya. 'Di ba? Ang motor talaga unstable talaga by nature, 'di ba? Kaya lang siya nagiging stable is kapag halimbawang when you are moving at kapag yung ating inputs ay smooth. Kasi kapag ang ating inputs ay jerky o pabigla-bigla, magugulat, masya-shock yung motor. Mawawalan siya ngayon ng stability. Ngayon kung hindi tayo bihasa, hindi tayo sanay,
na bigla-bigla na lang nagiging unstable ang motor, we will be caught off guard. At dun tayo sa semplang. Okay, yung smooth inputs na yon, di ba, parang napakasimple lang naman niya na ituro. Yun nga lang, ang sa tingin ko yung biggest challenge dun sa pagkakaroon ng smooth inputs on the bike, kasi yung kultura na gigil na gigil, upak ng upak, banat ng banat, ano pa nga yung tinatawag nila, yung gaspol, mga ganon. Yung kultura kasi natin, yung mga kultura kasi natin na tayo ay palaging kamote. Kultura natin na arangkada ng matindi, top speed ng top speed, banking ng banking. Yung kultura na yon ang nagdudulot ng dahil sa kultura na yon, nawawala yung sense of ano natin, finesse kumbaga. Kaya hindi tayo nagiging smooth sa ating mga inputs. Yun. Now, doon naman sa counter steering, doon sa steering, marami talaga ang hindi nakakaunawa na napakahalaga ng counter steering. Sa tunay, ang dami ng videos na nagpapatunay. Ako, ang dami ko nang ginawang video. Ang counter steering, ginagawa na natin yan kahit hindi natin alam. Ang dami na, Fortnite, Veritasium, MC Rider, ang dami ng mga channels, even scientific channels, ang nagsabi na we are counter steering even if we don't know counter steering. Yun nga lang, ang problema, ang iba, alam na pala natin ginagawa na pala natin, ba't pa natin aaralin? Alam nyo, again, isa na namang kultura o mindset na ayaw natin ng learning, ayaw nating matuto. Kasi umaandar naman motor ko, nagagawa ko namang kubilukilo, bakit ko pa kailangan mag-aral ng mga riding skills? Ano ba yung counter steering na yan? Ano ba yung mga push left, push right na yan? Pangmayaman lang yan pang matalino lang yan Yun yung attitude natin, yun yung challenge dun Tapos yung slow speed maneuver, counter weighing, marami din nagsasabi, ano ba yan? Ba't kailangan pa yan? Anong slow speed maneuver? Hindi naman kailangan yan, pang ano lang yan, pang track lang yan, o pang professional lang yan. Yung attitude natin na ayaw nating matuto ng proper skills, yun yung problema dun. Ngayon, para naman dun sa pang-apat na fundamental skill, vision. Ewan ko baga, ito na yung pinakamadaling skill, pero ito pa yung palagi nating nalilimutan. Ang pinaka problema dyan, target fixation. Dyan lang tayo nakatingin sa unahan na dinadaanan natin. Yan lang, dyan lang nakatutok yung pansin natin. Ano ba naman yung mag-scanning tayo? Scan left, center, right, center, and then we move on. Then we just continue to scan, and we just, sabi ko nga kanina, diba, situational awareness. Ano ba namang mahirap doon na you are aware of your surroundings? Anong napakahirap na tumingin sa side mirror, gamitin ang side mirror, yung field of view, i-adjust yung mga side mirror to get the best field of view. Look around you, diba? Be aware, look at the traffic signs, tingnan mo yung mga kasabay mo. Ano ba namang mahirap doon? Wala yung, again, it's our mindset na vision, madali lang yan, basta tingin ka lang sa daan, eyes on the road lang, yun lang yun. Which is, it's right, it's correct, it's very simple, but sometimes it's misleading na eyes on the road ka lang, ayun, dun, target fixation na nangyari. At yun pa nga ang isa na sabi ko kanina,
we are not ahead of our motorcycle. Dyan lang tayo nakatingin kasi may target fixation nga. Eh paano naman yun? Hindi natin alam kung anong nangyayari sa paligid natin. Paano kung meron na palang aararo sa likod natin? Hindi natin namamalayan. So again, yun yung 4 fundamental. Ibig sabihin ng fundamental, talaga mga ano yan, pundasyon ng ating pagmumotor. Okay? Fundamental skills, primary skills na kailangan nating ma-master, lalong lalo na sa big bikes. Throttle, brakes, steering, vision. Okay? Be smooth on your throttle, be smooth on your braking. Learn how to counter steer and counter weight. And for vision, situational awareness. Be ahead of your motorcycle. Ayan, kapag na-master natin yan, napakadali niyan. Mas mabilis pang i-master yan at i-practice yan, i-train yan, kaysa sa pagbili ng mga kung ano-anong borloloy. Mas mabilis pang mag-train ng mga skills kaysa sa mag-install ng peking muffler. If we can do that, we will be better, safer riders. I will see you on the next video dito sa Man Cannot Ride.